Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Welcome, Holy Spirit. Sa araw na ito, tayo po ay sama-samang magnilay ng mga salita ng Diyos. Nahanguin natin mula sa... Ito na, iba ata. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanatang 6, talatang 10 hanggang sa mga sumusunod. Ephesians chapter 6, verses 10 up to the following. Ang may pandinig ay makinig. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinunong may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng mga nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Mga kapatid, kung minamahal ang salita ng Diyos na kaloob sa atin sa araw na ito. To God be the glory.
natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kumusta po ang araw nyo? I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Purihin si Yahweh El Shaddai. So pag sinoma nyo lahat ng ating sinabing yon, isa lamang ang kinababagsakan nun. Ibig sabihin, lahat tayo pinagpala. Amen? Lahat tayo may tinatanggap at may tatanggapin pang mga pagpapala. So kahit na anong pinagdadaanan mo sa buhay, pagtaglay mo yung mga sinabi mong yon, ikaw ay taong pinagpala. Sapagkat walang pagsubok na makapagpapabagsak sa isang taong pinagpala ng Diyos. Walang pagsubok na makapagpapabuwal sa isang taong pinuspos ng proteksyon, pag-iingat, lakas ng loob at pag-asang galing sa Diyos. Amen? Kaya lahat ng pinagpala, magsiupo. Dalawang linggo ba akong sunod, Sister Cathy? Okay. So next week, ako uli makikita nyo. At dahil 2 linggo akong sunod, kinonfirm ko lang, baka mamaya 1 linggo lang pala ako, alternate pala. So, gagawin ko pong series itong aking topic. So dati, tinapik ko na yung initial tungkol dito, at ngayon po ay babalikan kong muli at bibigyan tayo ng mas malalim na pagpapaliwanag ng Panginoon tungkol sa mabuting balitang ito na ang title ay Mga Baluting Kaloob ng Diyos. Now, my question is, saan nagsimula ang kasalanan? Saan? Saan nagsimula ang kasalanan? Ang tanong ay saan? So pag sinabing saan, ang sagot ay lugar. Saan nagsimula ang kasalanan? Sa halamanan ni Eden. May halamanan pala si Sister Eden. Sa halamanan ng Eden. So, sa Garden of Eden. Nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, doon nagsimulang pumasok ang kasalanan. Paano pumasok ang kasalanan? Sa pamamagitan ng pandaraya ng demonyo. So, na-deceive ng demonyo yung mga una nating magulang na nag-anyong isang serpent, isa sa pinakamagandang nilalang doon sa Garden of Eden. So, nagsimula ang lahat ng kasalanan nang magkasala ang ating mga magulang, si Adan at si Eva. So, if the first sin happened in the Garden of Eden, my second question is, ano ang kauna-unahang emosyon na nalikha sa tao sa mundong ibabaw? What is the first emotion na nangyari sa tao? Ano sa tingin nyo? Kung nangyari ang paglikha doon sa Garden of Eden, doon din nangyari ang unang kasalanan, doon din naganap ang kauna-unahang emosyon ng tao. At ang emosyon na ito ay ang tinatawag nating emosyon ng takot. Kaya nga, how many 100 times in the Bible na sinasabi ng Panginoong Jesucristo ang salitang huwag kayong matakot. Sa Biblia, ilang beses pong mine-mention kahit ng mga apostol ang salitang huwag kayong matakot. Ibig sabihin, ang pagtitiwala at pananalig sa Panginoong Jesucristo ay nakapagpapawala ng takot. Kasi tanging si Jesus lang ang pag-asa at lahat ng bagay na kayang gawin ng Diyos at walang imposible sa Panginoon na kanyang gawin, ang tao ay nawawala ng pagkatakot sapagkat nandun ang pag-asa na tutulungan tayo ng Diyos. Tandaan nyo yan huwag nyo makakalimutan. First emotion in the Bible is fear, takot. Natakot si Adan nang marinig ang yabag ni Yahweh El Shaddai na naglalakad.
Bakit siya natakot? Kasi alam niyang may kasalanan sila. Sa buhay natin, mula sa panahon ng Eden hanggang sa panahon ngayon, lagi pong may battleground ang mabuti at masama. At ang labanan ng mabuti at masama po na iyan ay nagmumula lamang sa isang bahagi ng ating katawan. At ano yung battleground ng laban ng spiritual at pisikal, mabuti, masama, tama at mali? Saan nagmumula? Sa ating pag-iisip. So doon naglalabo-labo yan. Kaya nga ang demonyo, yan po ay bumubulong sa atin upang tayo'y tuksohin at mag-isip ng masama. At kapag hindi natin nakontrol ang ating emosyon, hindi natin nakontrol ang ating pag-iisip, hindi makadiyos ang ating pag-iisip, pwede tayong mahulog sa tukso at tayo'y magkasala. Ibig sabihin, kapag tayo'y nagkasala, tayo ay napadaig sa tukso. Tama? Kaya nga, bawat tukso at bawat pagsubok ay halos magkatimbang ng level. Kasi kapag tayo'y sinubok at tinukso, pareho yan. Pero kapag ikay napatalo sa tukso, pupunta ka doon sa salitang nagkasala, nadaig ng tukso. Kaya ang battleground ni Satanas, brothers and sisters, ay ang ating pag-iisip. Now, ang tanong, ano ang dapat nating gawin kapag dumadating tayo sa punto na kinakatok ng demonyo ang ating pag-iisip? Ano ang dapat nating gawin kapag kinakatok ng masama ang ating kaisipan? Iyon ang ating pag-uusapan ngayon. Kanina po, ang ating tinunghayan ay mula sa aklat ng Efeso. Okay? So sa aklat ng Efeso, nang ito po ay nalikha, ito po ay sinulat ni San Pablo Apostol nung siya po ay naka-house arrest. So dalawa po ang nangyari kay Paul sa Rome na aresto. Yung una, naka-house arrest. Yung pangalawa, talagang sa bilangguan na. At kung kayo po ay makakarating ng Roma, makikita nyo doon yung pinagbilangguan ni Pablo na kung saan ay isinulat niya ang iba niyang mga epistola. So yung first arrest niya, siya po ay naka-house arrest. Walang iniwan sa atin, pag ang presidente nagkasala, hina-house arrest sa Tanay, sa Rizal. 'Di ba? Ang sosyal. Pero kapag nagkasala ay normal lamang o regular na nila lang, walang kutungkulan, walang trabaho sa gobyerno, ang ginagawa, kulong doon sa piitan. Di ba't unfair ang mundo? Di ba? Ngayon, nagkakagulo sa ating bayan dahil doon sa kutakot-takot na mga proyektong ninakaw. Ibig sabihin, ganun na talagang katalamak yung kasalanan sa ating bayan. At numero unong nagpapasasa sa hirap at sa kaba ng bayan, ang nakakalungkot, mga politiko pa. Hindi natin nilalahat ang mga politiko, pero nakakalungkot isipin na kung sino yung binoto ng taong bayan, sila pa yung ganun. At ako din po ay nalulungkot. Kayo nga dito sa Qatar, ang sinasahod nyo, non-taxable. Ako po, ang sahod ko sa Philippine money ay taxable. At dahil ako ay single, napakalaki po ng percentage na kinukuha ng tax sa aking sahod. Pero nakakalungkot isipin na yung binabayad ko palang tax ay sa mali at sa masamang paraan na ibubulsa. At ganun din siguro ang sentimiento ng marami nating kababayan na nagbabayad ng tax. Lalo na't nakikita mo na ang ibang tao ay naghihirap, ang ibang tao namamatay, nagugutom, dahil doon sa dapat puntahan ng pondo, hindi doon napupunta. Nakakalungkot isipin. Kaya't sana, idalangin natin sa Panginoon na linisin niya ang ating bayan. Idalangin natin sa Panginoon na tulungan niya ang bansang Pilipinas na kanyang tinawag. Idalangin natin sa Panginoon na laging maging gabay ng bawat namumuno sa ating bayan ang banal na pagkatakot sa Diyos na gumawa ng masama. Sapagkat yung karapatan ng tao na maging maligaya, maging payapa, maging safe, nananakaw ng ibang tao. At si Satanas po ay talamak sa isipan ng mga gumagawa ng ganyang bagay.
Kaya ang demonyo, kapag kumatok sa ating isipan, ano ang dapat nating gawin? Noong naka-house arrest si Paul, doon sa kanyang unang ginawa dito, nung sinulat niya ito sa aklat ng mga taga-Epeso, si Paul po ay ginugwardyahan doon sa kanyang piitang pambahay ng Roman guards. At ang mga Roman guards na ito, nagpapalit yan every 8 hours. Okay? So, kada 8 oras, iba yung nagbabantay sa kanya. Kaya po, hindi katakataka na marami pong Roman guards ang na-turn sa pananampalatayang Kristiyano ni Paul dahil habang siya'y binabantayan, habang siya'y nakakulong, nakikita ng mga Roman guards na ito ang ginagawa ni Paul. At pinakamagandang ginagawa niya, nangangaral siguro siya doon sa mga Roman guards. Kaya nga po, hanggang sa pinakamataas na miyembro ng pamilya ng mga imperyo nung araw, nakarating ang mabuting balita. At yung iba naman, galit na galit sa kanya kasi iba ang pananampalatayang ipinamulat sa mga tao. Malinaw po ba ang ating topic? Malinaw. So, kaya noong siya'y naka-house arrest, chinichismisan niya yung mga Roman guards. Sabi niya siguro, kilala niyo ba si Jesus? Kilala niyo ba itong Diyos? So, naipakilala niya si Kristo habang siya'y nakapiit sa bilangguan. Kaya nga kumalat din sa mga Roman guards yung pananampalatayang Kristiyano. So sa 2 imprisonment ni Paul, na siya'y inaresto noon, marami siyang nakakwentuhan. At habang nakakakwentuhan niya ang mga Roman guards na ito, brothers and sisters, nakikita niya kung ano yung kanilang mga suot. At maaring nakapagkwentuhan din sila kung paano ang mga Roman guards ay lumalaban sa digmaan. Lumalaban at nananakop ng mga bansa. Maaring habang siya'y nakikipagkwentuhan, nasasalamin niya ang itsura ng isang mandirigma. Kaya nga, nung isinulat niya itong tinatawag nating salita ng Diyos na ang baluting kaloob ng Diyos, topic ito ito yung title, mga baluting kaloob ng Diyos, nakita ni San Pablo Apostol kung ano ang isinusuot ng mga Roman guards upang manalo sila sa laban sa pakikidigma. Nakita ni Pablo sa inspirasyon ng Espiritu Santo na ang labanan sa mundong ibabaw at labanan sa buhay espiritual ay pareho lamang. Subalit, may mas malaking way ang labang espiritual na hindi nakikita ng mata. Ang laban ng tao, nakikita mo kaaway mo. Pero sa laban ng espiritual, hindi mo nakikita ang iyong kaaway. Nakikita niyo ba ang demonyo? Nakikita niyo? Lumingon nga kayo sa magkabila. Nakikita ba ninyo? Walang demonyo dyan. Walang demonyo dyan sapagkat ang mga katabi ninyo, pinoprotektahan ng mga anghel ng Panginoon. Kaya kapag iyan ay hindi nagsasalita ang katabi nyo at hindi ka dinidemonyo sa pakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, anghel ang bantay niyan ngayon. Pero sa sandaling yan ay chumismis, sa sandaling yung pantog ay gusto nang pumunta sa kubeta, yan ay mga tukso. Layuan mo ako. Kasi minsan pag nagpunta do sa banyo, ang iba dumidiretso na ng kantin. Kasi naihi, gusto magkape. Pupunta ng kantin, aakyat dito at magkakape. So nga pala mga kapatid, bago tayo magtuloy-tuloy at malimutan, ako po ay nagpapasalamat sapagkat natapos na natin yung 3 araw ng paggawa doon sa Sanktuaryo ng Mahal na Birhen at sa kanyang karosa. At ako din po ay na-overwhelm sapagkat halos mapuno na yung listahan ng mga nagdo-donate ng pagkain para sa mga manggagawa. Kaya pinaparating po ng council sa inyo, maraming salamat po. Marami pa tayong kailangang i-accomplish. At alam ko naman na mga anak ni El Shaddai, pag iyan ay nilapitan para sa mahal na ina, tutulong at tutulong yan. Kaya hindi man kayo makapunta, basta't kayo ay nakapag-ambag ng kahit maliit na bagay, yun po ay malaking bagay sa ating ginagawang paghahanda para sa piyesta ng Mahal na Birhen. At alam ko po na ang Mahal na Birheng Maria ang bahala ng magbalik sa inyo ng mga biyaya. Amen. Sana po hindi lamang tayo anak ni El Shaddai pagdating ng piyesta.
sana tayo rin po ay nakakapag-ambag kahit papaano. Sapagkat ito po ay naging obserbasyon ko at ng ilan nating mga kasamahan. Huwag po kayong magagalit. Bato-bato sa langit ang tatamaan po, huwag magalit. Pagdating ng gawaan, pagdating ng humihingi ng tulong, pagdating ng humihingi po ng kahit papano ayudang pagkain, yung iba po talaga pong nagiging bingi, natutulog, pikit ang mata. Pero magtataka ka pag araw ng piyesta at prosesyon, nakikipag-unahan sila sa paghila ng karosa. Ha? Bakit kaya ganoon? Kasi po kung wala tayong maiambag na kakayahan na meron tayo, kung meron ka mang pambigay ng pagkain, wala kang pambigay talaga sa ngayon, wala kang sahod. Kahit papaano yung konting tulong, tumulong tayo. So, 10 araw ang paghahanda. Kagabi yata may nagpunta, wala namang paghahanda kagabi. Kasi off niya ngayong araw na to, kagabi siya nagpunta, hindi siya natuloy. So wala. Ang susunod pong araw ng paggawa ay sa araw ng Sabado. So halos nasa 50% na ata eh. Oo, ang bilis ng mga gumagawa. Ako po'y napahanga sapagkat lumalabas yung talento ng mga totoong engineer dito sa ating gawain. Totoong engineer, totoong arkitekto, nagsisilabas. Pati yung mga hindi totoo, nagiging totoo. Sapagkat yung iba, alam mo, pinagkalooban niya ng kakayahan ng Panginoon. Hindi lang talaga iyon ang kanilang porte sa buhay. Hindi nagtapos ng pagiging ininyero, pero nakaka-design. Amen? Nakakagawa. Kaya nakakatuwa din itong ang mga paggawa na ito sapagkat ito ata ang mga paggawa na hindi ako nai-stress. Kasi lahat ngayon nakalatag. Kaya kahit late akong dumating, ginagawa na nila dapat gawin. Kasi marami ding iniisip. Tulad kahapon, tumakbo kami sa tela kasi kulang pa ng tela. Ngayon, kulang pa ng rosas na bulaklak na plastic. At ako naniniwala sa Panginoon, may magdodonate ng bulaklak na plastic. May magbibigay niyan para kay Mama Mary. So, balik tayo sa ating topic. So, yun po pinaparating ng council kasi binanggit bago ko pumasok na pasalamatan yung lahat ng mga nakikiisa at doon sa mga hindi pa namin nakikita, sana po ay maging bahagi din kayo ng paghahanda na ito. Kung kayo po ay may oras. Kaya sabi ko nga last week, kung may time, pumunta. Hindi na masyado nga anyayahan. Kasi ibig sabihin noon, maraming tao talaga walang time. Pero may tao na may time, ayaw lang. O may tao na may time, walang interes. 3 yon. Pero kung wala talagang time, naiintindihan po natin yon. Kasi minsan nga may nagpapaalam, nagagawa na, umaalis kasi may pasok ng 10 ng gabi, may pasok ng 6 ng gabi. Nauunawaan po natin yon. Pero sana kahit sa maliit na paraan, tayo po ay makapag-ambag ng tulong para sa ating pagawain. Amen? Amen ba yon? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, balik tayo sa ating topic. Saan tayo natapos bago ang pasasalamat sa karusa? Tingnan ko nga kung nakikinig. Ang emosyon, dumaan na yon. Walang iniwan sa bagyo, humupa na, doon ka lang nakapasok. Ay, nauna pa yon sa emosyon. Di ba natapos tayo sa Roman guards? Ba naman ito mga ito? Nakikinig ba kayo? Hindi ba doon tayo natapos? Si Paul, nakikita niya, nasa salamin niya yung itsura ng Roman guards. Kaya yung kanyang pagsusulat ay inahilintulad niya ang labang espiritual sa laban ng mga Roman guards. Anong sabi niya? Isuot ang mga baluti upang kayo ay magtagumpay sa laban na ito. Nasaan na ba yun? Nawala. Mga baluting kaloob ng Diyos. So, 2 po ang itatapik ko sa 2 linggong magkasunod. Unang baluti na nais ko pong talakayin natin sa araw na ito ay tinatawag nating the belt of truth. Sabihin nyo nga. Belt of truth. Big keys ng katotohanan. Para sa radyo nung araw. Yung mga lola, pag nanonood, big keys ng katotohanan. Ganon. Big keys ng katotohanan. In English, the belt of truth. Nakita ni Paul, doon sa isang Roman guard,
na siya ay may suot na belt. Ano ang purpose ng pagsusuot ng Roman guard ng belt? Ha? Lalaki. Bakit kayo nagbe-belt? Para hindi malaglag yung suot. Lalo na pag medyo nalo-lost thread na yung kapitan. Minsan nga sa Facebook nakita ko may naglalakad sa kasal. Lakad-lakad, biglang nahubo, laglag dire-diretso yung kanyang ganto, pantalon niya. So, sinusuot ang belt para maiwasan ang pagkalaglag ng pantalon. Pangalawa, nakita ni Paul na ang mga Roman guards ay hindi nagpapantalon. hindi nagsusuot ng slacks. May nakita ba kay Roman guard noong araw na ang suot slacks, nakasuot maong pantalon? Wala. Pero bakit may belt ang Roman guards? Ha? Hindi. Ang purpose noon ay upang yung tunic, ang tawag doon sa kanilang suot, upang yung tunic na kanilang suot ay kanilang maitak-in. Okay? Research nyo. Bakit may belt? Para maitak-in yung tunic. Kasi kapag hindi nakatak-in yung tunic, pag sila'y lumaban, magiging sagabal yun sa kanilang paggalaw, paglalakad, kasi parang nakaduster. 'Di ba? Pero kapag iyon ay nakatak-in doon sa kanilang belt, naiiwasan yung paggalaw ng kanilang kasuotan. Ha? Kaya po, yung belt ay ginagamit upang itak-in nila yung kanilang kasuotan. Sa buhay espiritual, binibigay sa atin ang belt of truth upang itak-in natin ang ating kaisipan sa maling kaisipan na binibigay sa atin ng kaaway. Itinatak-in ang kaisipan upang hindi ito mapasok ng maling kaisipan na binibigay ng kaaway. Ibig sabihin, kung mag-iisip tayo ng masama sa pamamagitan ng belt of truth, nareremedyohan natin yung pagkakasala na nag-uugat sa ating iniisip. Now, the question is, paano natin isusuot ang bigkis ng katotohanan? How to wear the belt of truth? Una, alisin natin sa ating mga isipan ang maging guilty sa mga maling kaisipan na ating isinasaisip. Tanungin ko kayo, dumating na ba kayo sa punto ng buhay nyo na nag-guilty kayo sa isang bagay na ginawa nyo? Lahat tayo. Lahat tayo. Dumating na ba tayo sa punto ng buhay natin na mali yung nangyari sa atin pero nagigilty tayo at tinatanong natin sa sarili natin, bakit sa akin nangyari to? Bigyan ko kayo halimbawa. Paano yung sinasabing nagigilty? Halimbawa, hating gabi, o sabihin natin madaling araw, mag-aalas 3 ng umaga, tulog na tulog kayo sa accommodation nyo, biglang may kumatok. Katok ng katok, bubuksan mo ba agad? Hindi. Dahil ayaw mong buksan, sinilip mo doon sa silipan. Ano tawag doon sa silipan? Ha? Pinhole. Ay, hindi ko talaga alam ano ba yun? O, basta yun na siya. Sinilip mo doon sa maliit. Pag silip mo, nakita mo yung nagkakakatok, nakabonet, nakatakip ang mukha, may daladalang baril. Ano kaya gagawin mo? Bubuksan mo o hindi? Pero sabi ng Biblia, patuloyin ang mga walang matuluyan. Tanggapin ang mga walang matuluyan galing sa ibang bayan. Ha? Ay pumunta, kumatok, alas 3 na umaga, nagwawala doon sa pinto. Papapasukin mo ba? Hindi. Hindi mo papapasukin. Anong gagawin mo ngayon? Tatawag ka ng authority para silang umawat o humuli doon sa tao kasi very suspicious sa iyong paningin. Amen? Okay. Now, pagkayari noon,
Siyempre, ikaw, dala-dala mo yung takot sa sarili mo. Dala-dala mo yung pangamba dahil doon sa nangyari. Ngayon, tinatanong mo ang sarili mo kasi nagkaroon ka ng guilt. Anong sabi mo sa sarili mo? Bakit sa akin dapat mangyari to? Bakit kaya ako ang pinuntahan ng mamamatay taong yun na may baril, samantalang hindi naman ako masamang tao? Lord, bakit sa amin pumunta yon samantalang protektado mo naman ang aming bahay? Kung binuksan ng anak ko yon, baka kami lahat pinasok. Bakit sa akin dapat mangyari yon? Minsan itatanong yan. So, inaalis yung guiltiness sa ating kaisipan ng mga salita ng Diyos at sa mga pangyayaring dumarating sa atin na hindi dapat mangyari. Ibig sabihin, nag-iisip na tayo ng masama kasi bakit sa dinami-dami ng tao, ako pa? Tingin nyo, masama ba yung isip na yon? Hindi. Masama yung isip na yon? Hindi. Bakit sa dinami-dami ng tao na po pwede nilang katukin at pasukin, ako pa? Masama ba yung tanong na yon? Bakit? Kasi yung tanong na yon, in the inner thoughts, pwede mong isipin na marami naman diyang masasamang tao. Bakit ako pa? Wala akong kaaway. Bakit ako? Ibig sabihin noon, kapag sinabi mo yon, parang pinalalabas mo na ikaw ay mabuti, sila masama. Na dapat hindi mangyari sa iyo yon, pero bakit nangyayari? Diba? So, inner thoughts. Pero, nung inisip mo yon, sasabihin ko sa iyo, kapatid, na hindi rin masama yon. Hindi rin masama. Nakita mo siya sa anggulong masama, pero sasabihin ko sa iyo, hindi rin masama yung kaisipan na yon. Bakit? Kasi nagtatanong ka lang naman. Kasi nagulat ka sa pangyayari. Kasi iyon yung naramdaman mong emosyon. Yun ang naramdaman mo at inisip mo na bakit dapat mangyari sa akin yun. Kasi kahit pagbalik-balik ta rin mo ang mundo, kahit na po tayo ay ilagay sa isang isla na tayo lang ang tao doon, sabi kasi ng iba, nagkakasala tayo dahil nakakapanood tayo ng masama sa internet. Nagkakasala tayo dahil sa mga kasama natin sa bahay, sa boss natin sa opisina, sa mga anak natin, sa magulang natin, sa kapamilya natin, sa kaibigan natin, etc. Kung ano pa. Nakakagawa tayo ng kasalanan kasi natutokso tayo sa ginagawa nila. Tama, mali? Tama. Pero kahit ikaw ay nag-iisa lang sa mundong ito, ilagay ka sa isang isla, tingin mo magkakasala ka pa rin? Yes. Bakit? Nagkakasala ng dahil sa iniisip. So there is an inner thought na hindi po pwedeng mawala sa bawat isa sa atin. Kaya kahit nag-iisa ka, po pwede kang pasukan ng masamang pag-iisip. Okay? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Punta ko dito kasi may babasahin tayo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Lord, hindi exempted sa pagpasok ng masamang kaisipan. Hindi siya naging exempted dito, ang Panginoong Jesucristo. Noong siya po ay binautismuhan sa Ilog Jordan, after siyang bautismuhan, bumaba ang Ama. Bumukas ang langit at yung parang animoy kalapate, sinabi sa langit, nagsalita, ito ang aking anak na kinalulugdan ko ng lubos-lubusan. Pero after noon, may nangyari sa Panginoon after ng bautismo niya, after ng baptism. Ano yung nangyari? Sabi doon, at dinala siya ng Espiritu sa ilang upang tuksohin. Sino ang responsible sa pagtukso kay Jesus? Sino ang responsible? Ang Espiritu ng Diyos. Dahil iyon ang nagdala sa kanya sa ilang at siya ay tutuksohin doon. Bakit ginawa yon ng Ama? Bakit ginawa yon ng Espiritu ng Diyos? Dahil gustong patunayan ng Espiritu ng Diyos na walang perfect Lamb of God except the Lord Jesus Christ. Walang ibang pwedeng tuksuhin na hindi madadaig ng tukso maliban sa perfect Son of God, which is the Lord Jesus Christ, the God Himself. Amen?
Kaya iyon ay pagpapatunay na ang pinaniniwalaan natin sa relihiyong ito, ang pinaniniwalaan natin bilang mga Kristiyano, ay isang Kristong Diyos na hindi nagkasala kahit siya'y subukin. Kahit na siya'y tuksuhin, hindi siya nakagawa ng kasalanan bagkus na nagumpay siya sa pagsubok. Sino ang responsible sa pagsubok? Diyos o demonyo? Ha? Sino ang responsible sa pagsubok? Diyos o si Satanas? Responsible para subukin? Diyos. Sino ang responsible para manukso? Demonyo. Huwag niyo pagkakamalian na ang Diyos hindi nanunukso. Ang Diyos, sinusubok tayo. Pero hindi tayo kailanman tinutukso ng Diyos. Trivia question. Noong ang Panginoong Hesukristo po ay nasa ilang, sinubok siya doon. 40 days, 40 nights, nag-ayuno si Lord. At sa kanyang pag-aayuno, walang kain, walang inom, puro dasal. Ha? Nung siya po'y sinubok, nanalo ba siya sa pagsubok o napadaig siya sa tukso? Ha? Nanalo. Pero bago siya magpunta ng ilang, binautismuhan siya. That is what we call the spiritual high. Yan po'y lagi ko sinasabi sa inyo, every spiritual high is always followed by spiritual law. Now, noon pong ang Panginoon ay nandoot nag-aayuno, tinukso siya ng dyablo. Tinukso. Trivia question. Nagpakita ba ang dyablo sa Panginoong Hesukristo sa ilang? Sino nagsabing nagpakita? Taas ang kamay. Yung parang engkantada, biglang, jararan, biglang nag-appear. Ha? Tapos maya-maya, jararan, umusok na wala. Di ba ganun sa mga pelikula? Umusok, biglang naglaho. Umusok, biglang lumabas. Nagpakita ba? Ha? Basahin nyo nga yung Luke chapter 4. Nasa Luke chapter 4 yan yung pagtukso. Nagpakita ba sa kanya visibly? No. No. Walang record ang Biblia na nag-appear sa harapan niya si Satanas visibly. Pero paano tinukso ng dyablo ang Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang isip. Tingnan nyo, ang tagal nyo na sa gawain, akala nyo nag-appear dun sa harapan. Ha? Hindi, walang record ang Biblia na nag-appear. Ha? Sabi doon, dinala siya. Binulungan niya, kinausap, gawin mong bato. Punta ka doon, dinala siya doon. Pero walang sinabi na sila'y magka-holding hands, inaakay siya, nag-appear. Wala. Ang sinabi lang doon, dinala, tinukso. Ang tukso, brothers and sisters, sa isip ng tao nagmumula. That's why I told you, the battleground of good and evil is in the mind. So, nung siya po ay nakikipaglaban sa battle na ito, ang response ng Panginoon ay laging salita ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, ang magiging response mo sa nagpapagilting kaisipan mo at mga maling kaisipan mo ay hindi yung iniisip mo. Ang magpapagilty sa'yo sa maling kaisipan mo ay kung paano mo ginawa yung bagay na mali na naisip mo. Amen? Paano mo naman malalaman kung tinutukso ka ng kaaway? Sige nga, paano mo malalaman kung tinutukso ka ng dyablo? Magtatanong tayo, wag na. Oo. Dati nga may linya to, kaya ako makababa, ngayon nakakalakad ako uli. Paano mo malalaman na tinutukso ka ng dyablo? Bibigyan ko kayo ng example. Banal na Santa Misa. Pinakasimple. Banal na Santa Misa. Maniwala kayo sa hindi, sa isang damakmak nating nandito ngayon at mga nanonood sa live, marami dyan hindi nagsisimba ng Linggo, hindi nagsisimba ng Friday. Hindi iginagalang ang araw ng pangingilin. Marami sa atin
Bato-bato sa langit ang tamaan, wag pong magagalit sa akin. But that is the reality. Marami sa atin, umaatin ng gawain pero hindi nagsisimba. They don't take the Eucharist as the most highest. Marami po yan. Now, tanong nga ito, paano mo malalaman na ikaw ay tinutokso at ikaw ay sinusubok sa pamamagitan ng pagsisimba? Dumadating tayo sa punto na pag tayo'y araw ng pagsisimba, tinatamad tayong bumangon. Dumadating may nararamdaman ka. Dumadating paalis ka na, aawayin ka ng asawa mo. Magmamarakulyo ang anak mo. Papunta kayo ng simbahan. Ang gagawin mo ngayon dahil umaarte at nawala ka na sa mood, hindi ka na magsisimba. Tama ba ginawa mo? Mali. Bakit? Kasi nadaig ka ng tukso. Tandaan po ninyo, anumang gagawin natin kapag ito ay naaayon sa pagmamahal sa Diyos at sa pagpapayaman ng ating buhay espiritual, hindi po pwedeng hindi kikilos ang kaaway. Kaya po, lagi nga sinasabi, lalo na kaming mga nagsasalita, kumakanta, kami po ay lagi ninyong isama sa inyong panalangin. Why? Kasi po hindi po kami si Carlo Acutis na naging santo na. Ha? Maganda lang ang kutis pero hindi santo. Ha? Tayo ay pari-pariho lamang sa mundong ito. Nagkakasala din po kami. Hindi kami perfect na nilalang. Ha? Natutokso, natatalo ng kaaway. Kaya we need your prayers. Kailangan natin ang panalangin ng bawat isa, lalo na umuuga ang monitor ko sa likod. Ha? Kailangan natin ang panalangin ng bawat isa. Question, pinagdadasal niyo ba ako? Oh! Promise? Oy, sarap pakinggan nun, ha? Promise. Thank you very much. Dahil kayo din po ay aking ipinagdadasal. Noong nakaraang linggo, kami nagkwentuhan nila Sister Jane. Sabi ni Sister Jane, kami ni Brother Eric, gabi-gabi ka namin kasama sa panalangin. Sarap pakinggan ng ganun, ano? Yung tayo mismo nagdadalanginan sa isa't isa. Kayo din po, laging dasal ko sa gabi't araw. Sabi ko sa Panginoon, Lord, lahat po ng umaatin sa gawain mo, sana po ay pagpalain mo. Payamanin mo. At lahat po ng tumutulong sa karosa, i-answered prayer mo. At talaga, pinagdadasal ko yun, lalo na yung mga special doon. Pinagdadasal ko talaga. Puwera pa yung mga humihingi ng personal na dasal. May humihingi sa akin ng dasal, sabi, Lord, Brother Ron, ipag-pray mo naman ako, sana dumami ang racket ko ngayong linggo na ito. Oh, pinagdadasal ko yon. Lord, sana po magka-racket siya. Abay, pag nagkaroon ng racket, nakakalimutan ako. Hindi ka malang mapakapi doon sa ano. Puro racket, pag tinanong mo, sasabihin kulang pa. Pag kayo binibigyan ng Panginoon ng biyaya, unahin niyo yung mga nagdasal sa inyo. Ha? Pag pinagpala kayo, pagpalain niyo rin yung mga tumulong para kayo ipagpalain din. Amen. So, tinutokso ka ng dyablo. Sabi sa iyo, huwag ka magsimba. Masakit ang katawan mo. Ha? Magtatarabaho ka pa ngayon. Huwag ka magsimba. Pinagalit ka ng asawa mo. Busit na busit ka. Ayaw mo nang pumunta. But I tell you this, lalo kang magsimba. Kahit anumang nangyari, na late ka na, pumunta ka pa rin. Bakit ka kailangan pumunta? Kasi ang Diyos, inihintay ka. Iba yung pagpapala ng tumuloy ka kesa sa napadaig ka sa pagsubok. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Brother Ron, bago nga ako pumunta, galit na galit ako sa asawa ko. Gusto kong katayin ng buhay. Ayoko ipagluto ng 3 araw. Pupunta pa ako. Galit nga ako. Wala ako sa mood. Yung emotion ko, naghahalo ang balat sa tinalupan. Ganyan din sa gawain ng Panginoon. Pag wala ka sa mood, ayaw mong pumunta. Kasi wala ka nga sa mood. Pero ang pagmamahal sa Diyos ay hindi nakukuha sa mood. Kasi ang mood ng tao nagpapabago-bago
depende sa sitwasyon, depende sa nararamdaman. Pero yung pagmamahal sa Diyos, kapag mahal mo talaga ang Diyos, hindi ka papayag na hindi mo makatagpo at hindi ka katagpuin ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ikalawa, paano isuot ang baluti, the belt of truth? Huwag hayaan na ang maling pag-iisip mo ang magpatakbo ng iyong kaisipan. Bawat isa sa atin, maari nating kontrolin ang takbo ng utak natin. Amen? Maari mong makontrol ang action mo sa iyong maling kaisipan. Nakatupe. Kaya sabi nga ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos. Ito ang pinakamaganda. At, ano sabi doon? Binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Bihagin ang kaisipan upang tumalima kay Kristo. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin nagkakaroon ng mga idea at kaisipan. Dumadating yan automatic. Ha? Pero yung mga idea na yun at kaisipan, binibihag mo yung masama at pinakakawalan mo yung mabuting kaisipan. Binibihag yung hindi dapat gawin at ginagawa mo kung ano ang tama at mabuti. Madalas po tayong dumating, brothers and sisters, sa punto ng buhay natin na ginagawa natin ng masamang idea kaysa tanggalin sa isip natin yung masamang idea na yon. Diba minsan, yun sinasabi natin, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Diba? Ito ang tama, ito ang dapat kong gawin, pero bakit hindi ko magawa? Kahapon po, nagkukwentuhan kami. Ito isang sample, pagiging sinungaling. Ha? Lahat tayo dito. Meron ba ditong hindi nagsisinungaling? Wala. Kagabi may topic kami, kasi nasa exchange ako, sabi ko, isa sa pinaka sinungaling na trabaho ay yung maupo ka doon sa kaha. Mapunta ka sa exchange. Isa yun sa pinakasinungaling, sabi ko, ay hindi pala, meron pa palang iba daw na mas pinakasinungaling. Nagpagalingan ng sinungaling. Kasi nung pong ako'y nasa Oman, ako po'y teller, kahera. Alam mo kung ano nangyayari sa trabaho mo. Ibubuking ko na, ha? Naku, magagalit sila. Ha? Alam mo na minsan, yung padalahan ng pera, kinapos sa pondo, papuntang Pinas. Nagwawala na ang kliyente rito. Ano sinasabi ng kliyente? Ginagamit ninyo ang pera namin. Sinabi nyo na yan? Hindi. Inisip nyo yan? Hindi. Diba? Pag di dumadating yung pera mo, hindi pumapasok, sabi nyo, ginamit ang pera namin. Nag-isip ka ng masama, pero hindi mo alam yung totoo kung ano nangyari. Okay? Unang-una, sa padalahan po ng pera, mga OFW tayo dito, ito po ay trivia. Hindi pala trivia to. Information. Ang mga padalahan po ng pera, hindi ginagamit ang pera nyo. Okay? Dahil taga-bangko ako. Hindi ginagamit niya ng pera nyo. Walang padalahan ng pera o bangko na gumamit ng pera nyo. Natin. Damay ko sarili ko. Pero bakit minsan nadidelay? Ito po yan. Tayo sa Middle East, ang araw natin hanggang Huwebes ang bangko dito. Nagtatransfer ang mga exchange sa bangko tuwing Huwebes, last banking day. Pag nag-transfer sila ng pera, dadaan yun sa New York. Lahat po bumabagsak sa New York. Pag bagsak yun sa New York, ipaprocess nila ang pera bago i-credit yun sa account ng bangko, either it is a US dollar account or peso account, bago makikita ng Pilipinas na may pumasok sa account nila. At yun naman ang tinetrade sa Pilipinas para maging peso base sa exchange rate. Okay. Huwebes, dito, last banking day, nag-trade. Biyernes, Sabado, walang bangko ang Qatar. Tama? Walang bangko. Wala. So, kung nag-transfer ng Huwebes, dumating ng Biyernes, sa sobrang dami ng panagpadala, lalo na katapusan na tapat Biyernes, na ubos yung itinransfer na amount. Diba, nag-transfer na 1 milyon, naubos lahat yon.
Kasi sobrang dami. Kumbaga, bulto yung nagpadala. Lalo na natataon, may okasyon, may Eid, katapusan. Okay? Naubos yung pondo. Pag naubos yung pondo, ang Pilipinas, stop processing. Yun ang rule. No funding, no processing. Kasi hindi kami pwede magpaluwal dahil pag wala pumasok sa aming pera at pinaluwalan namin, minsan kami madadali. Pwedeng na-bankrupt pala, ginamit lang, di ba? Sinabing ganon. Kami maiipit. Sino magbabayad ng milyon? Kami? Nakikita nyo? Kaya pag hindi pumasok, nakapending lang yon. Pero ang totoo, yung padalahan dito, wag nyo pong awayin. Kasi hindi sila ang may dahilan. Ha? Naipit din sila sa sitwasyon. Kasi walang maipasok na pera dahil walang bangko dito. Ngayon, sasabihin nyo, linggo, Brother Ron, linggo, pwede nang magpasok. Wala din pong pasukan ng pera pag linggo, kahit first banking day. Hindi allowed. Hindi allowed dito hindi allowed. Kaya nakakapag-transfer lang sila Lunes. Kaya mapapansin nyo, kapag napending ang pera mo ng Sabado or Linggo, pumapasok Martes. Observe nyo yan? O, diba? Tinuruan ko na kayo. Kaya po, huwag nyong aawayin yung mga padalahan ng pera. Kasi wala silang kasalanan. Minsan magsisisigaw ka doon, ginamit nyo ang pera ko! Kaya manyaman mo naman para gamitin ang pera mo, mahiya ka naman. Ha? Walang gumagamit ng pera mo. Kapag yan po inapending, may dahilan, pero hindi yan ginamit. Huwag ka mang aakusa. Kaya nga po sabi ko, isa sa pinakasinungaling na trabaho yung teller kasi nung nasa Oman ako, pagtatakpan mo yung padalahan ng pera. Ikaw ba yung trabaho mo, ibubuking mo na, ay pasensya na kayo, naipit ang pondo kasi Sabado ngayon. Walang ganon. Hindi ka maintindihan. Kaya sasabihin sa'yo, bubula-bulahin ka, ay ma'am, nagka-problema po sa internet. Ganon ang misa, gaganunin ka, yun ang dahilan. Ay, connection problem po. Ay, ganito po, ganyan po. Kung ano idadahilan sa iyong alibay na hindi totoo. Trabaho ko po nung araw yun. At minsan ngayon din ginagawa ko. Dumadating po sa puntong ganon. Kaya nga sabi ni Sister Ann kagabi, isa sa pinakasinungaling na trabaho ay ang mga nasa lugar at larangan ng sales. Tama? Sino dito nagtatrabaho sa pabanguhan? Kayo ang tatrabaho, di ba? Kahit na yung pabango mo, amoy utot, sinampol mo, spray ka ng spray doon sa araba. Kahit amoy utot yan, sasabihin mo hi, sister, you smell very nice. You smell very good. Pero amoy ko, amoy utot, samang-sama ako doon sa amoy. Ha? Siyempre, sisira mo ba sarili mong trabaho? Hindi. Ipopromote mong mabango. Kasi kahit ikaw sa sarili mo, may amoy na hindi mo gusto. Tama, mali? May mabango pero hindi mo type. Para kang naglilihi. Lahat ba ng amoy gusto nyo, sister? Hindi naman, di ba? So, hindi lahat ng amoy gusto. Kaya ka ang tao, may preference din sa pabango. Di ba? May amoy tulad nung nakaraan, may nabili ako doon sa may kanto doon. Mahal-mahal pa naman, 50 yata yun. Nung i-spray ko, amoy utot. Sabi ko, ano ba ito? Ayoko nang gamitin. Ewan ko kung anong hinalo doon. So, kaya, bawat isa sa trabaho nakakapagsinungaling. Pag may hinihingin deadline sa'yo, ano sasabihin mo? Yes, it's almost finished, pero totoo, nakakalahati ka pa lang. Mga nagtatrabaho sa school, mga TA, sasabihin niyan, yung bata kumain na yan, pero totoo, sila ang kumain ng pagkain ng bata. Totoo, hindi. Ay natutuwa ka doon sa kahil na dala. Ay, masarap ito. Pagkain ng bata, makikisabay ka. Para pati ikaw, kain ka rin. Totoo. Sa bawat gawain, may halo minsang sinungaling. Hindi nawawala. Tama, mali. Abay, santa ka talaga, Carlo Acote. Kapag ikaw ay hindi nakapagsinungaling na. Talaga nasa langit na tayo noon. So, marami po ang mga maling gawain na tinatanggap natin dahil iyon ang sa tingin natin makakabuti. Pero minsan, maraming maling gawain na dapat iyon ang itakwil natin at tanggalin sa isip natin. Kaya nga, di ba, minsan maraming tao ang nagagalit sa kapwa-tao kasi nagsasabi ng totoo. Kapag ikay nagsabi ng totoo, pwede kang patayin.
Sa flood control, kapag bongbong Marcos mo yung mga nagnakaw, nagbongbong ka doon, pwede kang mabangbang. Diba? Kasi marami kang itinurong makasalanan. Pero ikaw, ano ginawa mo? Nagsabi ka lang ng totoo. Pero dahil nagsabi ka ng totoo, may nagalit sa iyo, ay gagantihan ka. Amen? Amen? So, tanggalin ang maling kaisipan, palitan ng mabuti, at iwaksi yung mali. Question, Brother Ron. Sabi niya, Brother Ron, mali ba ang kumanta? Ang kumanta. Mali ba kumanta? Okay, ano ang maling kanta? At kung ikaw ay nalulumbay at walang magawa sa buhay. Ano ang maling kanta? Mali ba yung mga secular songs? Masama ba yung mga secular songs? Ha? Mali ba? Mali ba yun? Okay, tama kayo doon. It depends on the lyrics, it depends on the music used. Why? Kasi, yung ating subconscious, kapag iyan po ay pinasukan ng imagination at mali yung pagtanggap sa imahinasyon, yung subconscious turns to conscience, it becomes rational. Iyon ang naipapamuhay ng tao. Bibigyan ko kayo ng example. Bakit maraming kanta ngayon, lalo na sa mga kabataan, sa mga youth na nandito at nakikinig sa atin, ingatan nyo ang mga kantang pinakikinggan ninyo. Sapagkat anumang kanta na hindi nakaugnay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, may taglay na masama. Handaan ninyo yan, ha? Anumang kanta na hindi nakaugat sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, pinapasok ng masama. Ang Diyos po, binigyan tayong lahat ng imagination. Is imagination good or bad? Good. Why? Because imagination is a gift from God. Regalo ng Diyos ang imahinasyon. Kaya nga, kapag minsan, nakikinig kayo ng mga rock na parang hinahaluan ng isang damakmak na demonyo yung tugtog, anong ginagawa ng iba? Nagtatalon. May mga tumatalon pa, nagwawala. May naghuhubad, may nag-aalak. Bakit kaya nila ginagawa yon? Because pumapasok sa imagination yung bagay na pinakikinggan. At what comes into your mind kapag hindi mo yan na-control, it becomes your lifestyle. Bakit ang mga anak ng Diyos, ang mga anak ni El Shaddai, when we heard the music saying the words of God, saying the name of Jesus, nabe-bless tayo. Why? Minsan sa atin, hindi mo maiwasan na pag kumakanta, may kumakanta ka ganyan ng ganyan, nakapikit. May iba naman kumakanta, hinihimatay. Ha? Ewan ko kung anong drama yon. May iba naman kumakanta, nag-iiyak. May iba naman kumakanta, nagtatatalon. One way, Jesus! Ha? Bakit? Yung emosyon na pumapasok sa'yo ay maganda. Kaya yung emosyon mo, nagiging makalangit. Amen? Yung praise and worship mo, nanunuot sa buong pagkatao mo. Kaya po, kapag nanuot sa buong pagkatao ang pagsamba ng tao, tayo ay na-overwhelm sa pasasalamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So, guard your music. Bawat kanta, ingatan, lalo na sa mga kabataan kasi maaaring yan ang mag-mold ng kanilang kaisipan upang sila ay maging mabuti o masama pagdating ng panahon. Ikatlo, tanggalin at palitan natin ang maling kaisipan ng makadiyos na kaisipan. Ito na yung kanina, sinabi ko. Diba? So sa halip ngayon ng mga secular music, ang pinipili mo godly music. Kasi kahit na-depress ka, kahit na marami kang problema sa trabaho, when you ride the car, nadidinig mo gospel music, nakaka-release ng stress. Nakakawala ng masamang isip. One time, nasakay ako sa kotse ni Brother Ramil Perez.
Siya lang po ang tanging nasakyan ko na hindi nagpatugtog ng music nung ako'y nakasakay. Ang tumutugtog do sa kanyang sound ay audio Bible. Audio Bible. Aywan ko kung hanggang ngayon ganun pa rin ginagawa niya o dahil nakasakay lang ako. Ha? Ganun pa rin? Napahanga ako. Kasi bukas nun, epistola pa ni St. Paul yung binabasa nung nagre-reading. Sarap ng ganun ha. Pagsakay mo ng kotse, Bible lang nadidinig mo. Kasi yung araw mo, mapupuno ng maganda, good vibes. Ang good vibes po ay hindi dahil tawa ka ng tawa kay Vice Ganda. Hindi iyon. Ang good vibes, gumaganda ang araw mo dahil blessed na blessed ka. Kasi nasimulan mo yung araw mo na punong-puno ng blessing ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos. Kaya po, dalawang bagay. Sabi ko, tanggapin at palitan. Ano yung tanggapin? Recognize. Ano yung palitan? Change. So, tanggapin at palitan. So, gamitin natin ang salita ng Diyos upang palitan natin yung mga maling kaisipan. Kasi si Satanas, ang trabaho niya magtanim ng maling kaisipan. Ang trabaho naman ng Diyos, palitan yung masamang kaisipan, gawing mabuti nang dahil sa kanyang salita. So, ginagamit din ni Satanas kahit yung lagi nating dinadasal na Salmo 91. Question, takot ba ang dyablo, ang demonyo sa salita ng Diyos? Bigla kayo lahat, amen, ano? Tanong, takot ba ang dyablo sa salita ng Diyos? So, 2 beses ko na tinanong ngayon. Bibigyan ko kayo ng sample. Noong tinukso si Lord, ginamit doon ng demonyo ang Psalm 91. Anong sabi niya? Kapag ikaw ay magpatihulog dyan, ano sabi? Hindi, para sigurado tayo, nasaan ba? Nasa verse, alam ko 4 yun, 9. Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sabi doon. Ipagbibili niya sa kanya mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa mga bato. Ha? Hindi ka matisod. Nasa Salmo, wala. Yes, it's in Psalm 91. Kahit na daanan mo daw ay mga bato-bato, may ahas pa, may patay, hindi ka maaano. Ginamit sa kanya yon ng dyablo. Natakot ba ang demonyo sa salita ng Diyos? Hindi! Kasi ang salita ng Diyos, kaya din gamitin ng dyablo against you. Brother Ron, mali yata yan sa tinuturo natin. Kasi di ba sabi, ang pwedeng magpaalis sa dyablo ay salita ng Diyos? Sa tingin niyo pwede? Ha? May bahagi ang dasal, ang panalangin. Kaya nga pag ikaw inaatake ng demonyo, pray the Our Father, pray the Hail Mary. Ha? Panalangin. Pero ang salita ng Diyos po, hindi takot dyan ng dyablo. Ginagamit din niya ng dyablo. Ang tanong ko ngayon ito, kung wala palang takot siya, bakit ginamit ni Jesus ang salita ng Diyos sa dyablo? Sa 3 pagsubok at sa 3 tukso, may sagot siya puro biblical. At saan nagmula yon? From the book of? Hallelujah. Book of Deuteronomy. Di ba matagal ko na tinatapik sa inyo yan? Wala kayo natatandaan kahit minsan. Ha? Subukin niyo po mga kapatid, buksan niyo ang Biblia niyo, kahit yung aklat lang ng Deuteronomyo, basahin niyo. Halos lahat na andoon ang mga panagot ni Lord sa Book of Deuteronomy. Napakaganda pong bahagi ng buhay yan. Yung magbasa kayo, lalo na yung Book of Deuteronomy, makita nyo doon ang kagandahan ng mga sagot ng Panginoon. Oo, time na. Teka muna. Ginaganahan pa ako. Ha? So, read the Book of Deuteronomy. So, kahit Salmo 91, hindi natakot ang demonyo, kinote pa niya. Now, anong purpose ng salita ng Diyos? Bakit umalis si Satanas? Ang purpose ng salita ng Diyos, hindi para sa demonyo, kundi para sa iyo. Para sa atin. Kasi nire-remind mo ang sarili mo na kahit anong tukso ang ibato ng demonyo, kaya mong panghawakan ang mga salita ng Diyos.
Hindi sa demonyo ang panakot ng Bible verse. Para yun sa atin. Para tayo hindi matalo ng tukso. Kaya nung tinukso ang Panginoon, binato niya ng salita ng Diyos, hindi yun para palayasin ng demonyo, takutin, kundi i-remind sa sarili ng Panginoon na ito ang salita ko. Kaya nga sabi niya doon sa huli, huwag mong subukin ng Panginoon mong Diyos. It means that Jesus declared that He is God. Huwag mo akong subukin. It says in my words. Nakita niyo? Hindi takot ang demonyo sa salita ng Diyos. Hindi niyo pwedeng ipanakot sa Kanya yon. Ginagamit mo ang salita ng Diyos upang i-remind ang sarili mo na matatalo mo ang kaaway sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan nga sabi, layuan mo ang dyablo, lalayuan ka. I-welcome mo araw-araw, we welcome you. Eh talagang hindi aalis yan. Pagkakapihin mo pa yan. Magkakapihan kasabay mo pa. So, pag nag-quote ka ng Bible verse, para sa iyo yon. Sabihin nyo nga, para sa akin, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Kaya nga, dapat po, meron tayong sa uladong Bible verse. Kasi inuulit-ulit natin yan sa ating sarili. Halimbawa, nawawalan ka na ng pera, gustong-gusto mo na manghiram kasi wala ka talagang pagkukunan. Ano sasabihin mo sa sarili mo? Sabi mo, Ronald, ang sabi ng salita ng Diyos, ako ang Panginoong Diyos, hindi ka magkukulang. Diba? From the book of Psalm, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Diba? Pwede mong ulit-ulitin sa sarili mo at sa isip mo kapag dumadaan ka saan? Sa takot at pangamba, mga pag-aalala, pwede mong isipin yung 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ano yon? Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang binigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kapag sa tingin mo, nagiging gahaman ka na sa kwarta, dahil wala kang ginawa kundi mag-isip ng pagkakaperahan kahit araw ng pamamahinga, ayaw mong umatin ng gawain kasi magkakapera ka sa trabaho. Lagi mong itanim sa isip mo ito, 1 Timothy chapter 6 verse 8 to 9. Ano sabi doon? Dapat kayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak saan? Sa paghihirap ng kalooban. Ganda niyan. You have to remind yourself of the words of God. Dahil pag natutokso ka, natanggapin yung part-time pag Biyernes, sasabihin mo sa sarili mo, araw ito ng Panginoon, higit pa rito ang tatanggapin ko. Kapag may asawa ka na, biglang may umaali-aligid sa iyo, sinasabi, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo, at ikaw ay nai-inlove na sa taong ito, at napupunta ka na sa pagkakasala ng pangangalo niya, remind yourself, Proverbs 6:32, anong sabi doon? Ang mag-isip, mangalon niya ay isang taong mangmang, sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. Tingnan nyo, there's a lot of Bible verses na po pwedeng makatulong sa atin kapag tayo ay tinutukso ng demonyo. At ikaapat, final, tapos na ako. Lagi nating isaisip na makakaya nating magtagumpay sa masama dahil sinasamahan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. I was so happy. And I'm so happy. Happy talaga ako. Bakit ako naging happy? Kasi mula po nung inimplement ko dito sa mga bata, nasabi ko, turuan ang mga youth, ang mga kabataan na magrosaryo ng Tagalog. Now, nadidinig ko silang nagdadasal ng rosaryo. And I'm so happy. Kasi noon may mga kumokontra. Sabi, Brother Ron, English sila nasanay eh. Ba't di mo turuan? English pala nasanay. Pero nung pinaturuan natin, tinuruan sila. Alam ko, Sister Maribig yata, nagturo ka ba sa kanila noon?
O parang tinuruan nyo, no? Sabi ko sa liturgical, sabihin nyo kila Sister Marivic, total nasa katikisim, turuan yung mga bata na magrosaryo. Magtulong-tulong kayo, humingi kayo ng tulong sa mga katikista. Kasi malaki ang maitutulong sa pagro-rosary. And now I'm so happy to see them praying the rosary in our own language. Kaya sa tulang po, minsan maraming nagagalit sa akin. You will never understand my thoughts. Pero kapag ginawa natin at nagtagumpay tayo, doon yung marirealize the beauty. Kasi minsan ganun pag ini-implement sa umpisa, hindi natin type, ayaw natin. Pero pag ginawa natin, makikita mo, ikaw mismong magulang, maa-amaze ka sa anak mo kasi they know now how to pray in Tagalog, not always English. Ha? So, yung pang-apat, mananagumpay tayo sa anumang tukso at pagsubok na ipinapasok ng kaaway sa ating kaisipan. Sabi ng Romans chapter 6-7, alam natin na ang dati nating pagkatao ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi tayo maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, lahat ng namatay sa kanilang maling kaisipan na inalipin ng kasalanan, pinalaya ng Panginoon, nabubuhay tayo ngayon sa salita ng Diyos. And we live in the words of God because the Holy Spirit is living in us. Kapag araw-araw, taglay natin ang patnubay, ang pagsama ng Espiritu Santo, brothers and sisters, kakaibang superpower ang pwedeng mapa sa atin. We are powerful than powerful. It's a superpower. Ha? Kaya yung dating isinisigaw niya, ano yon? Matapang ako. Ha? Warrior ako. Ayan. Totoo yan. We can win the battle in this life. Kaya nga, believe, declare, and act in the truth of God's Word. Yan ang hinihingi sa atin. Para ang Holy Spirit, lagi niya tayong i-cover ng kanyang malabay na pakpak. Nasa Salmo yan, di ba? Hinihingi natin, Banal na Espiritu, Panginoon, lukuban mo kami ng iyong malabay na pakpak. Sabi niyo sa Panginoon, Lord, hide me now. Tatayin nga natin yan. Tatayo tayong lahat. Oh
Manalangin tayong lahat sa Panginoon. Sabay-sabay tayong magsabi sa Kanya. Mapagmahal naming Panginoon, Pagmahal naming Panginoon. salamat po sa panibagong araw na ito na minsan pa itananim mo sa aming isip, sa aming puso, ang iyong salita. Dalangin ko, Ama, na ito po ay mamunga ng sagana sa aking buhay. At nawa, ang mga salita mo ay maisa-isip kong palagi upang sa pagdating ng mga tukso ng kaaway, ako ay managumpay. At maipakilala ko sa lahat na ikaw at ang Espiritu mo ay laging kasama ko sa araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa lahat ng iyong mga biyaya sa akin. At alam ko, Panginoon, lagi mo kong iniingatan, lagi mo kong pagpapalain sa lahat ng aking gagawin. Sa iyo ang kapurihan noon, ngayon, at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Kuhanin natin mga prayer requests. Pwede ba akong humiling sa inyo? Pwede? Pwede naman. Umuuna kayo. Okay, ang aking kahilingan, this week, try nyo lang, pasadahan nyo yung Book of Deuteronomy. Ha? Pasadahan nyo lang. Kada araw, isa. O pag wala kang ginagawa, kaysa manood kang TV, Book of Deuteronomy. Pasada tayo. Ha? Basahin natin para lang may maikintal sa ating kaalaman. Napakarami yung makukuha doon galing sa salita ng Diyos na normally hinahango sa Book of Deuteronomy. Okay? Lord, salamat po sa lahat ng biyayang kaloob mo sa aking mga kapatid na ito. At dalangin ko po na lahat ng hawak ng kanilang mga kamay ay iyong pagpalain. Lahat, Panginoon, ng mga prayer request na itinataas sa iyo at kanilang kaloob, iyo pong dinggin at pagpalain. At Ama, lahat po ng bagay na mayroon kami ngayon na itinataas namin sa iyo, maging daluyan nawa ng iyong biyaya, ng iyong himala, ng iyong pagpapala. At anuman po, Panginoon, na aming kasuotan ngayon, maging ang aming katawan, palayain mo po ito, Panginoon, sa anumang uri ng sakit at karamdamang pisikal at espiritual. At Ama, dalangin po namin na ibuhos mo po sa araw na ito ang alulod ng iyong mga biyaya at ang espesyal na kahilingan ng aming puso, yung pagkaloob sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at para ng sa langit. Kanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming paintulot sa tukso, at diyan mo kami sa lahat ng masama. O Maria, ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng so ng una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. May announcement.